Newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos na Pilipinas, 4:55 San Kulob. Maupay nga kulop, Luzon, Visayas ngan Mindanao. Kaupod naton sa Master Control, Sira Lawrence Alico ngan Darrell Aniban. Kami iyo makakaupod yan na, Shane Lorono. Ngan Zipora Galban, kami ang mga work immersion students San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries. Adin aton mga balita sa yana nga pangurason. Northern Samar LGU nanawagan sa pagkaurusa para masulbar ang learning challenges san kabataan. Mamatiyan tan detalye sa report matikang kan Sam Ilagan. Radyo Pilipinas Report. Ang gobyerno probinsyal sa Northern Samar sa pagpamuno ni Gobernador Harris Ong Chuan ginpabugatan ang era aksyon kontra sa learning crisis. Tungod sini, ginlunsad ang Academic Recovery Accessible Learning Program nga nakatutok sa pagbalik sa maluyang abilidad sa kabataan sa pagbasa, komprehensyon, numeracy, ng independent learning. Sa First Literacy Summit ng Aral Program Convergence sa Capitol Gym, ginklaro nga ang gobyerno probinsyal kaupod ang DepEd, LGUs ug kag-anak inkikinahanglan nga magkakaurusa para makusog nga suporta sa mga estudyante. Ginpahayag ni Vice Gobernador Clarence Dato nga ang aral usang nga timely intervention kontra sa negatibo nga epekto sa gadgets ng sobrang nga internet exposure. Iya ginaghat ang DepEd Northern Samar nga maghatag san datos sa Provincial School Board meeting agud masolusyonan san gobyerno ang mga kakurian nga ginaatubang san sektor san edukasyon. Ini nga paningkamot nagpapakita nga ang gobyerno probinsyal dili lang nagpapadayon san programa kundi nagaako responsibilidad nga maghatag san mas maupay nga sistema sa edukasyon para sa kabataan sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Sam Ilagan, Work Immersion Student San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Damo nga salamat, Sam Ilagan. Alkalde San Santa Margarita nagtambong sa formulation workshop sa Catbalogan City. Pamatian taan detalye san report matikang kan Ken Oliva. Radyo Pilipinas Report. Umatindir si Santa Margarita Mayor Felix Roma Panganoron sa formulations and local farm-to-market road network plan, mechanization plan ng Provincial Peace and Prosperity Roadmap nga ginbuhat sa Samar Convention Center, Catbalogan City, tikang Nobyembre 25 ngadto 27. Kaupod niyaan mga lideres san probinsya para san pagtukib san plano nga makakabulig sa ekonomiya ngan kahapsay. An iya aktibo nga partisipasyon nagpapakita ini san paningkamot nga maging mas epektibo ang transportasyon ti kadto sa Tayao nga mga barangay nga makuri kadtuon. Importante ang proyekto agud masiguro nga ang produkto san mga parag-uma mas masayon nga madadara ngadto sa merkado. Saya na padayon ang konstruksyon san korhe ti kadto Matayunas Farm to Market Road nga may 15 million pesos nga pondo tikang sa General Appropriations Act. Ini nga proyekto may na 38% nga progreso ngan ginbabantayan sang gobyerno lokal para sa manilampuson nga pagtuman. Para sa Bagong Pilipinas, Ken Oliva, Work Immersion Student, San Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Ken. Gobyerno nagpadangat bulig duwa ka tawo na wawara sa Negros. Motiyan tan detalye sa report matikang kan Michelle Duaso. Radyo Pilipinas Report. Nagbuhat sang search and rescue operation ang gobyerno sa Negros Island Region para bilngon ang duwa nga individual nga nawawara tungod sa epekto sa Tropical Storm Verbena samtang nagmementenar sin koordinasyon sa mga local responders. Kasabay sa mga aksyon sa gobyerno, ginpadangat ang ayuda nga nagkakantidad sin 304,000 ngan ginpahimutang ang evacuation support para sa 275,458 nga apektado sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas ngan Karga Region.
nagpadayon ang gobyerno sa clearing operations sa mga ginbaha ngan ginlandslide nga mga kalsada sa nasabi nga lugar para masiguro ang seguridad sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Michelle Duaso, Work Immersion Student San Clarencio, Calagos, Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat, Michelle Duaso. Para sa turing nga balita, DA magpapatuman sa online platform para sa farm-to-market road projects. Pamatian ta ang detalye sa report matikang kan Shane Lorono. Radyo Pilipinas Report. Iglalansar sa Department of Agriculture ang FMR Watch, usa nga online platform para bantayan ang farm-to-market road projects ngan malikyan ang korupsyon. Pinaagi sini, makakahatag dayon sa litrato ngan report ang publiko tikang sa site. Sumala kan Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., kinahanglan ang bulig sa mga parag-uma, LGU, ng citizens para masiguro nga nag-aandar sakto ang mga proyekto. May daliwat igduduga nga portal para makita ang eksakto nga lokasyon san kada FMR. Dugang niya, ini nga sistema ang magpapakusog san transparency ang magpapasiguro nga tama ang paggamit san pondo san publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Shane Lorono, Work Immersion Student San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Shane. Inian kabugusan san aton mga balita para yana nga pangurason. Padayon gyapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Ako si Shane Lorono. Nga ako naman si Zipporah Galban. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.